mula ngayon at magpakailanman. Katotohanan nga o aking na iniibig na mga kapatid. Ang karunungan ang magdadala sa tao sa katagumpayan. Kung kaya nga o aking mainiibig na mga kapatid, ang pag-aaral ay walang tuldok. Ang pag-aaral ay patuloy na patuloy o aking mga iniibig na mga kapatid. At habang kayo nag-aaral, ay natutuklasan ninyo na marami pa palang karunungan ang dapat ninyong matutunan. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paralan sa lupa, katotohanan nga ang tao ay totoong nagsisikhay at nagpapagal upang matamo ang karunungan na siyang minimithi ng kanyang puso. Isang karunungan na magtatampok sa kanya sa lipunan ng mga hugis. Isang karunungan na magbibigay kasiyahan ng kanyang puso. Subalit ang inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, ang karunungang minimithi ng inyong mga ako, lalo sa gitna inyong mga espiritu, ang karunungang magdadala sa inyo kung saan naroroon ang dakilang Panginoon. Aking may iniibig na mga kapatid, kayo man ay merong kalayaan kung ano ang dapat ninyong pipiliin sapagkat taglada ninyo ang kaalaman, ang karunungang nagmumula sa kaitaasan. Aking may iniibig na mga kapatid, kung inyong napagmamasdan sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, ang pagtatapos ng isang pag-aaral, kung mayroong katapusan, aking may iniibig na mga kapatid, kung bakit mayroong karugtong. At sa karugtong na ito, aking mga iniibig na mga kapatid, naroon muli ang paghamon. Paghamon ng inyong kakayahan. Paghamon muli sa inyong katalinuhan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang lahat ng mga ito ay nararanasan ng tao. Katulad din naman sa mga pagsubok sa buhay. Kung bakit ang pagsubok ay kawing-kawing. Pagkatapos ng isa'y may karugtong na naman o aking may iniibig na mga kapatid. Pinaparusahan kaya ng Diyos ang tao? O aking may iniibig na mga kapatid, ninanais ng tao na gisingin ang kanyang kamalayan tungo sa kapagawa ng kabutihan o aking mga iniibig na mga kapatid. Maraming pagkukulang ang tao. Maraming kasalanan ng tao o aking mga iniibig na mga kapatid. Ano ang kanyang kailangan sa kanyang kalagayan, sa kanyang pananampalataya, walang iba kundi ang paggawa ng kabutihan, ang paggawa ng kabutihan sa kanyang kapwa o aking may iniibig na mga kapatid. Maliwanag yan na nakatitik sa santong kasulatan. Ang paggawa ng kabutihan ay pantakip sa mga pagkukulang na nagawa ng tao. Ang kabutihan ay pantakip sa mga kasalanang nagawa ng tao o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ang karunungang taglay ng aking may iniibig ng mga kapatid, isang karunungan ng tao ay matutunan niyang magpakababa at magpakaamo sa harapan ng dakilang Panginoon.
Ano pa pag-aaral ang dapat ninyong marinig o aking na iniibig ng mga kapatid? Puminika ko nung una na habang kayo'y nag-aaral, mas marami pa kayong natutuklasang karunungan na hindi pa ninyo nalalaman. Subalit o aking mga iniibig ng mga kapatid, ito lang ang ibinabalik sa inyong mga pandinig. Ang pag-ibig na simulat sa Paul ay pinakilala na sa inyo kung bakit ang pag-ibig hanggang sa ngayon ay binabalik pa rin sa inyong mga pandinig o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, marami pang tinik ang inyong dadaanan. Marami pang bako-bako na inyong dadaanan sa buhay na yan. Ano ang laging paalala ng kaitasan? Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Magpapakatalino kayo o aking na iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang katalinuhan ang siyang maglilihis sa inyo. Ang maglilihis sa inyo sa sanglibutan ito na punong-puno ng kadiliman. Ang katalinuhan ang siyang maglilihis sa inyo sa mga bagay na dulot ng sanglibutan ito o aking may iniibig na mga kapatid. At kayo, na mahaba na ang inyong hinakdangan sa inyong pag-aaral sa loob ng Patrulya ng Diwa. Huwag naisin ng inyong mga apo na bumalik pa sa inyong pinanggalingan, bagpos ang inyong pagpapatuloy ng inyong pagnanap ng mga tungkulin sa loob ng Patrulya ng Diwa na naway huwag kayong magsasawa o aking na iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang tungkulin niya ay hindi yan para sa inyo. Ang tungkulin niyan ay para sa inyong kapwa o aking nga iniibig na mga kapatid. At kung kayo'y gumagawa na mabuti sa inyong kapwa, nagkakawang-gawa kayo o aking nga iniibig na mga kapatid. Tunay niyo mga ako na walang iba kundi mga tunay na espiritu na siyang umalis na mayroong kalinisan sa kanyang pinanggalingan at babalik din na mayroong kalinisan o aking nga iniibig na mga kapatid. Oh, ano ang ulan sa inyong kalagayan? Ito ang pinakamahigpit na pagsubok sa tao. Sa isang mananampalataya, sapagkat ako ba'y tutuloy o hindi na? Ako ba'y dadako sa lundo o hindi na? Sapagkat o aking nga iniibig ng mga kapatid, mapalad kayo. Sapagkat kayo naririto at nakikisa sa mga kabatlayaan, nakikisalo sa dulang na walang sawang ihanda sa inyo ng dakilang Panginoon o aking nga iniibig na mga kapatid. Kayo, aking na iniibig ng mga kapatid, naway ang taglay na karunungan niya nagmumula sa kaitaasan, ang siyang huhubog ng mga buong pagkatao, ang isang espiritistang natuto sa loob ng Patrulya ng Diwa, ay isang espiritistang uliran. Uliran sa pananalita, uliran sa gabi, o aking na iniibig ng mga kapatid. Sapagkat, kung sa kabila na niyang pag-aaral, nagiging kapintasan pa rin kayo ninyong kapwa, sayang ang panahon ninyong iniuukol sa loob ng paturuan ng Diwa. Kung kaya nga, panghawakan niyo ng higpit ang biyayang niyan ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo upang sa ganon, magiging karapat-dapat kayo sa harapan ng dakilang Ama. At anumang inyong hingin sa kanyang banal na harapan o aking mga iniibig ng mga kapatid, kailanman hindi magdadamot ang kaitasan sapagkat nakikita nila ang inyong mga mabubuting gawa o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 4, 5-6. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Kolosas sa 4:5-6. Magsilakad kayo na may karunungan
na nasa labas ng inyong Samantalahin ninyo samantalahin at pagkataon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkasalang asin upang inyong malaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa nito. Ganyan kahalaga ang karunungang makalangit o aking naiibig ng mga kapatid. Nang bawat salita na lalabas sa inyong mga labi ay mga salitang magbibigay kaliwanagan sa inyong kapwa. Mga salitang magbubukas sa kanilang kaisipan na makilala nila na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung kaya nga o aking naiibig ng mga kapatid, kayo ay aking hinahalina na sa gitna ng lahing liko, sa gitna ng lahing masasama, manatili kayo malinis at walang dungis sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa kaitasan at ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu na walang sang managana at maghari sa mga buong takuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Kapayapaan. Paalam. Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pagpapatuloy ng pag-aaral, tunay nga kayong inaaliw ng kaitaasan. Sapagkat ang buhay dito sa sandaigdigan ay tunay ngang masalimuot. Kung kaya nga ang panahon na maaliw ang inyong mga sarili ay tunay ngang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Matutunan lamang ng aking minamahal na mga kapatid ang tunay na kapayapaan upang nang sa gayon inyong maunawaan kung anong kapayapaan nga ang hinahangad ng isang mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, sapagkat kayo naparito ayon sa inyong mga espiritu. Pag-aaral nga ay ipinagkakaloob ayon din naman sa inyong mga espiritu. Na ito ang isang parte ng inyong pagkatao na siyang tunay nga ninyong dinabibigyan ng kanyang pangangailangan. Kung kaya nga sinasabi na ang inyong mga sariling ako ay tunay nga ninyong mapagtunan, di naman ng pansin. Sapagkat, ano na nga ba ang ikinikiling ng isang mag-aaral dito sa sandaigdigan? Saan na nga ba siya nagpapagal? Paano nga niya may pakikita? Sa kanyang sarili, kung siya nga'y nakasasapat ang kanyang mga ginagawa. At ito ang kaparaanan ng isang mag-aaral na kanyang mapagsino o mapagsinop ang kanyang sarili upang nang sa gayon kanyang maunawaan ang tunay niyang kalagayan na kanyang tinataglay o nilalakaran dito sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga kayong matatalino. Sapagkat nalalaman nyo na sa mga ganitong mga pagkakataon
Saan nga ninyo inilalagay ang inyong mga sarili? Doon sa kung saan ang kaitaasan ay tunay ngang nagbibigay sa lahat ng bawat isa ng kanyang mga biyaya. Dito sa paaralan ng diwa, tunay ngang isinusulong sa lahat at bawat isa na iyong matamasa ang tunay na kapayapaan. Dito rin naman, sa mga ganitong pagkakataon, nakikita sa isang mag-aaral na ang kanyang sarili ay nagnanasa ng tunay na katalinuhan. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat kayo sa loob ng mga panahon ng inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan, unti-unti nga niyong hinuhubog ang inyong mga sarili sa tunay na kaparaanan na pinagkakaloob ng kaitaasan. Sapagkat nalalaman ng bawat isa na ang mga kaparaanang ito lamang ang siyang magbibigay sa kanya ng mabuting paggawa. Sapagkat bagamat kayo ay naparirito, kung kayo'y nagdadalawang isip, ang inyong mga kaisipan ay naroroon sa mga gawain na inyong naiwan, tunay ngang hindi buo ang isang mag-aaral. Gawin nga ninyo ang panahon na ito para sa inyong mga espiritu. Wala nga kayong ilalagay sa inyong isip na anumang bagay dito sa sanlibutan, na kayo'y maaaliw pa, bagkus ang kaaliwan, na pagkakaloob ng kaitaasan ang siyang tanging ninanasa ng isang mag-aaral. Mga inibig na mga kapatid, sa inyong pagpapatuloy, ang biyaya ay unti-unting bumababa sa lahat at bawat isa. Naway inyong madama ang liwanag na sa inyo'y ibinibigay. Tunay nga kayong nakasasagap. Subalit, sa panahon ng inyong isipan ay lumalabas dito sa loob ng paturuan. Hindi nga kayo makadadama kung anuman ang biyayang nanggagaling sa kaitaasan na sa inyo'y ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Matutunan nga ninyong gawin ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban na buo sa harapan ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon ang inyong mga espiritu ay tunay ngang magalak sa inyong mga pagsasama-sama. Ang inyong mga espiritu ay tunay ngang magkaroon ng pamamayagpag sapagkat ito ang pagkakataon sa mga espiritu na kung saan kanyang maunawaan ang bawat aral na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Inyong maunawaan ayon din naman sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, sinasabing kayo nga'y mga matatalino, marurunong, sapagkat hindi nga nyo pipiliin o pagnanasaan ang isang lugar na kung saan kayo'y nagkakaroon ng mga pag-aaral na nanggagaling sa kaitaasan. Kayo nga ay isang mag-aaral na natitipon upang nang sa gayon inyong maipagkaloob ang inyong sarili ng tunay at tapat
sa harapan ng dakilang Panginoon. Magsiyaon kayo. Maging ang inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan ay magamit ninyo ang inyong talino na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito lamang ang isang kaparaanan upang nang sa gayon umusad ang inyong pag-aaral, upang inyong maihakbang ang inyong mga payapak patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Magkaroon kayo ng mga pagnanasang hindi lamang na makagawa ng kabutihan, bagkus pagnanasang mainam na mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking maibabahagi sa araw na ito. At nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig ang siya maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam, ako ang inyong kapatid sa iisang Panginoon at iisang pag-aaral. Juan Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Mga inibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay naririto sapagkat kayo ay nakakita ng mabuti, sapagkat kayo ay nakamalas ng maraming bagay na patotoo ayon sa Espiritu, sapagkat kayong lahat ay nagtitindig ng inyong mga pananampalataya, sapagkat sa mahabang panahon ng inyong pagkipag-aral, dito ninyo natagpuan ang biyaya ng dakilang Panginoon. Ngunit mga inibig na mga kapatid, tulad ng isang naghahanap ng ginto, ay naririto ba ang inyong kasiyahan? Nananatili nga ba ang inyong mga kalakasan? Nananatili nga ba ang apoy sa inyong mga puso? Sapagkat ang Diyos ang siyang yayakap at aakay sa inyo hanggang doon sa inyong pananagumpay. Mga inibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay naririto sapagkat lahat ay mayroong panalangin, mayroong kahilingan, mayroong mga bagay na hinahanap at patuloy na hinahanap. Ngunit hinahanap nga ba ninyo ang Diyos, mga inibig na mga kapatid? Ano nga ba ang patutunguhan ng isang espiritu? Kung siya ay dinamitan ng katawang laman, kung siya ay nakakita at nakaramdam at dito'y nagkakaroon ng kaluluwa, nagkakaroon ng paggalaw ng kaisipan, damdamin at kalooban, gayon din sa maraming bagay na tinipon niya dito sa lupa. Mga inibig na mga kapatid, lahat ay mayroong hinahanap. Ngunit ninasa nga ba ninyo na matupad ang hinahanap ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa? Na ang lahat at bawat isa ay magkaroon ng tunay na pagtalima sa bawat salita, sa bawat utos na itinalaga ng kaitaasan mula buhat noon hanggang ngayon at hanggang sa magpakailan pa man. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na mga naririto at nakipag-aral, labis nga ang sa inyo'y ipinagkakaloob. Ngunit patuloy ang lahat at bawat isa'y hinahanapan ng tunay na paggawa, tunay na pagtalima, tunay na pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan ng paggawa, mga iniibig na mga kapatid, ang bawat salita ay hindi na nga lamang magiging tulad sa isang wika, bagkus buhay sa inyong mga pagkatao, ang bawat aralin na sa inyo pinagkakaloob ng kaitaasan.
Gayon din kung kayo ay tunay na nagkakaroon ng pananampalataya. Naririto ang inyong mga kalakasan ay hindi maninindig sa kadiliman, bagkus ang inyong kalakasan ay sumasandal at naninindigan sa patotoo at mga bagay na ipinakilala sa inyo ng kaitaasan simula pa nung una. Mga iniibig na mga kapatid, naririto sa inyo nga ipinagkakaloob ang binhi ng kaitaasan, sapagkat ang pagkakatiwala ay hindi hinanap sa iba, kundi natagpuan sa lahat at bawat isa. Ang bawat biyaya ay pinagkaloob at ipinagkatiwala sa inyong mga balikat, sapagkat naririto kinakita na nga kayo ng kakaunting kaamuan sa inyong mga sarili at handa nga ninyong ilakad ang salita ng dakilang Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga paggawa. Ngunit mga inibig na mga kapatid, tunay sa bawat natagpuan ng tao dito sa lupa, sa bawat mga bagay na kanyang inangkin at patuloy na aangkinin, ay marami pa nga siyang bagay na dapat niyang kanyang bitawan. Mga bagay na kanyang dapat nang kinalilimutan at hinahayaan na nga lamang sa nakaraan sapagkat hindi na nga nagkakaroon ng kapakinabangan. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong mapako sa kasalukuyan sa mga bagay na inyong natagpuan dito sa sanglibutan. Bagkus bigyan nga ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sariling lumakad ng may kagaanan. Bigyan nga ninyo ng pagkakataon ang inyong mga sariling magkaroon ng kapayapaan at ng tunay na pananampalataya. Sapagkat dito nga nagsisimula ang isang mag-aaral sa paglakad ng bawat aralin na ibinigay sa kanya simula pa nung una. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong manatiling tagapakinig sa bawat salita ng kaitaasan. Bagkus darating ang panahon, mga inibig na mga kapatid, na ang lahat at bawat isa'y magkakaroon ng kaisahan sa liwanag ng dakilang Panginoon. At ano nga ba ang ginagawa ng isang nakikisa sa liwanag ng dakilang Panginoon? Tunay, hindi na nga siya magtatayo ng sariling kanyang karunungan, hindi na nga siya maghahanap ng iba pang guro, at hindi nga rin siya maghahanap ng iba pang pastol, sapagkat dito'y kinakitaan siya ng pagkaligaw. Ngunit, naririto ang pakikiisa sa bawat salita ng dakilang Panginoon ay ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa, tulad sa isang piging, sapagkat ito ang pagkain ng inyong mga kaluluwa, sapagkat ito ang bahagi ng inyong mga kaluluwa na patuloy na binubuhay ang inyong mga espiritong nagmula sa dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, tunay na kayo ay binigyan ng pagkakataon na ang buhay ay nakikita nga ninyong malabis sa mahabang panahon. Ngunit ang isang espiritu ay patuloy na nahihimlay at natutulog sa kanyang sarili hanggat ang isang tao ay kusang loob niya ngang ibinibigay ang kabuuan ng kanyang sarili sa pakikipag-aral, gayon din naman sa pakikipagkais at pagsunod sa salita ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, hanggat hindi pa nga ninyo natatagpuan ang kagaanan sa inyong mga sarili, at hanggat hindi pa nga kayo tulad sa isang alipin na patuloy na humahanap ng ibang Panginoon, patuloy nga kayong ilalagay sa paaralan. Patuloy nga kayong tuturuan ng kaitaasan, sapagkat ito lamang ang tanging kaparaanan upang ang bawat isa ay magkaroon ng pagkatuto. Ito lamang ang aking bahagi.
Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang bawat isa ay pumaparito sapagkat ang piging na inihanda ng kaitaasan ay tunay ngang sumasa inyo sapagkat hindi kayo naglilikat sa kanyang paanyaya na lagi na kayong makarating sa kanyang inihandang piging. Tunay nga sa inyong pag-aaral, marami na kayong natutunan. Marami na kayong nakikip sa inyong lukbutan sapagkat sa inyong kasipagan, lagi kayong naririto upang magbigay ng inyong panahon, ng inyong kaorasan, upang sa gayon, mapakain ninyo ang inyong mga espiritu na tunay ngang nauuhaw, nagugutom sa salita ng dakilang Panginoon. Sa inyong pagpapatuloy, marami kayong natutunan, subalit marami pa kayong matututunan kung sa inyong pagpapatuloy, lagi kayong naririto at gumaganap ng inyong tungkulin na sinumpaang buhat pa nung una. Alam ninyo kung ano ang adhikain ng isang espiritu. Alam ninyo kung ano ang kinakailangan upang ang isang ako ay tunay ngang sumulong at tunay ngang makamtan ang katagumpayan ng kanyang minimithing pagbabago at kanyang matutunan na baguhin ang kanyang mga pag-uugali, baguhin ang lahat ng masasamang pita, baguhin, tanggalin ang lahat ng mga bagay na hindi karapat-dapat sapagkat ito ang natipon ng isang tao na naririto pa sa kapatagan ng lupa. Subalit kayong mag-aaral, marami na kayong natutunan na dapat ninyong imisin, na dapat ninyong iwanan sapagkat hindi ito karapat-dapat sa kaitaasan. Tunay nga sa inyong pananampalataya, laging pinaaalalan na pagtibayin pa ninyo ito sapagkat ang tao kapag nagkakaroon ng pagsusulit o pagbibigay ng mga bagay na di niya matanggap, siya ay nagkakaroon ng pagdadalawang isip. Subalit, kayo na lagi nang naririto, nayuyungyungan ng liwanag na nanggagaling sa kaitaasan, ay tunay ngang pinatitibay ang inyong mga pananampalataya. Pananampalataya na laging pinaaalala sa inyo na dapat ay mayroong gawa sapagkat hindi nga ito magiging gayon kung tinatawag lamang ninyo itong pananampalataya, subalit nagkakait kayo ng kawanggawa sa inyong kapwa na tunay ngang nangangailangan ng inyong mga panalangin
sapagkat ito ang kailangan ng bawat isa na lumuyong-yung sa lahat ng pagkakataon na ang kanyang espiritu ay tunay ngang gagalaw, tunay ngang magkakaroon ng katagumpayan kung siya mismo sa kanyang sarili ay sumulong at magkaroon pa ng tibay sa kanyang paggawa. Matatalino na ang bawat isa. Mayaman na kayo sa magagandang bagay na binigay sa inyo ng dakilang Panginoon upang sa gayon hindi kayo maligaw ng inyong paggawa sapagkat iisa lamang ang daan. Iisa lamang ang tunay na karapat-dapat na tumungtong sa paanan ng dakilang Panginoon. Ito ay ang tunay na katagumpayan ng isang espiritu na mayroong kabanalan at mayroong kalinisan. Kayo na marami nang natutunan, marami pa kayong sasaliksiking aralin sapagkat marami pang pintuan sa kaitaasan na dapat ninyong mabuksan upang sa gayon ang lahat ng salita ng dakilang Panginoon ay tunay nga ninyong maunawaan at tunay nga ninyong maibaba sa inyong mga kapatid na nangangailangan ng inyong mga pagkakataon na maisulit sa kanila ang inyong natutunan dito sa paaralang ito. Mapalad kayong tinuruan at tinuturuan sa kaitaasan sapagkat kayo ang magbibigay ng kabuuan ng salita ng dakilang Panginoon sa bawat isa na nangangailangan na inyong mga kapatid. Ilahad ninyo ang inyong mga kamay. Huwag kayong maging maramot sa inyong natutunan. Ipagkaloob ninyo sa mga nangangailangan ang inyong mga natututunan. Manalangin kayong lagi at magpurit magpasalamat sa dakilang Panginoon sapagkat hanggang sa mga sandaling ito, naririyan ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang kapayapaang ito ay di nga nakukuha dito sa kapatagan ng lupa kung hindi sa kaitaasan. Ang kapayapaan sa bawat isa ay nagtuturo ng tunay na kaganapan, ng tunay na katotohanan sa inyong kabuuan. Hindi lamang sa inyong mga sarili kayo natututo, kung hindi sa inyong kapwa, kung inyo itong bibigyan ng pagkakataon ang inyong mga sarili na magkaroon ng kaugnayan sa bawat isa na nangangailangan. Huwag ninyong kalimutan ang inyong mga tungkulin sapagkat sa pagganap ninyo ng inyong mga tungkulin, nababawasan o nagkakaroon ng kaunlaran ang inyong mga espiritu
sapagkat ang Diyos ay nakikita. Ang kalit-liitan ginawa ninyo sa inyong kapwa ay tunay ngang kinalulugdan ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ang nararapat na inyong gawin sa inyong kapaligiran. Kapaligiran, tunay ngang kailangan ang inyong mga kamay. Panalangin sa inyong kapaligiran, panalangin sa inyong pamayan, sapagkat maingay, tunay ngang maingay ang kapaligiran. Subalit kayo na mayroong kapayapaan at mayroong liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan, ay tunay ngang kayo magiging tanglaw. Kayo ang magiging ilaw ng sanlibutan. Kayo ang magiging asin ng sanlibutan. Sapagkat sa inyo pinagkatiwala ang salita ng dakilang Panginoon na tunay ngang magbibigay buhay sa lahat ng mga espiritong natutulog, sa mga espiritong hindi nakakaalam, at sa mga espiritu na tunay ngang uhaw at gutom sa salita ng dakilang Panginoon. Buhayin ninyo ang inyong mga sarili. Buhayin ninyo ang inyong mga kaakuan, sapagkat ito ang kailangan sa kapanahunan sa ngayon. Ang paghahanda, tunay laging sinasabi na kayo'y maghanda, sapagkat marami pang darating na pagsubok, marami pang darating sa inyong kapaligiran, sa inyong mga naririto. Kayo ay manalangin, sapagkat ito ang ninanasa at ito ang lagi nang ipinaaalala sa inyo na sa inyong pananalangin, ibigay ninyo ang inyong mga kamay na tunay ng kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan ang ipagkaloob sa inyo ng kaitaasan. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig at ang pag-ibig na ito na nagbubuhat sa kaitaasan ang tunay nga makapagbibigay sa inyo ng kagalakan, kawagasan, patungo sa kaitaasan. Maghari nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Saan nga ba tutungo ang pag-aaral na ginagalawan ng bawat isa? Na kung saan ang isang mag-aaral ay patuloy na nagsusumikap sa patruan ng dakilang Panginoon upang alalahanin ang bawat karunungan na ipinagkakaloob sa kanya ng kaitaasan. Ito nga bagay mga salita lamang na pumapasok sa kaisipan. O ito'y mga salitang pinanggagalingan ng matatag na damdamin upang ang bawat isa'y gumawa ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon.
Mga salitang nagpapatunay upang magpaalala sa bawat isa sa inyo aking mga iniibig kung papaano kayo gumawa at kumilos sa mundong ito, aking mga iniibig. Nang inyong mga laman ay kailangang maging kaisa ng inyong mga espiritu sa kanyang layunin. Layuning maglingkod sa harapan ng dakilang Ama. Layuning gumawa ng kabutihan, kabanalan at pag-ibig. Layunin upang mapalaganap ang salita ng Panginoon saan mang dako kayo patutungo, ay kakitaan kayo ng kababaang loob ng inyong kapwa. Kaya't aking mga iniibig, naway ang bawat butil na inilalahad sa inyong mga palad ay maging kapakinabangan, hindi lamang sa inyong mga sarili, kung hindi sa bawat isa na sa inyo'y nakakakita. Na ang butil na yaon ay inyong may tanim sa mabuting lupa at maalagaan upang magkaroon ng buhay. At ang luntiang halaman ang magiging sandigan ng inyong pananampalataya. Na kayo'y magpapatuloy at magpapatuloy sapagkat nalalaman ninyo na ang pagtitiwala ng kaitaasan sa mamunting butil na yaon ay kaya ninyong gawin na isang mabuting puno na masisilungan at magkakaloob din ng mabuting bunga. Ito nawa ang mailagay ninyo sa inyong mga sarili. Na hindi lamang kayo pumaparito sa tahanan ng dakilang Panginoon upang makadama ng kapahingahan. Kung hindi sa bawat pagkakataon kayo'y naririto ay hinahangad ng inyong mga sariling makaalam ng karunungan ng Panginoon. Sapagkat nalalaman ninyo na ang bahaging ito ang siyang magtutuwid sa mga likong paniniwala. Na kayo din, sa bawat panahon na inyong pamumuhay sa sanglibutang ito'y paminsan-minsan ay natatawag ng mga bahaging hindi karapat-dapat. Ngunit kung ang inyong mga sarili tapat na naglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, ay mananatili ang katatagan sa inyong pananampalataya. At ang bahagi na inyong nakukuha sa kalangitan ay bahagi din ng inyong espiritu na siyang nagiging sandata ng bawat isa upang kayo ay hindi maligaw ng landas. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. At naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang siyang mamalagi ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakatiwala mula ngayon at magpakailan paman. Kung ang inyong mga kalagayan ay tunay nyo ngang nakikilala, aking mga iniibig na mga kapatid, narito ba kayo sa harapan ng dakilang Panginoon upang inyong isuko ang inyong mga pagkatao, ang inyong mga sarili, upang inyong maihatid ang karapat-dapat at ihain sa kanyang harapan ang bahagi ninyo, upang sa bawat isa sa inyo, tunay nga kayong mangagsipagtuto. Tunay nga ninyong matuklas ang kanyang karunungan.
Ipinagkakatiwala ba ng aking mga iniibig na mga kapatid ang kanilang katapatan sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat bawat isa sa inyo'y nasa harap ng dakilang Panginoon, nasa kanyang bayang banal, at kayo ay tunay ngang naparito upang ihain at pagkatiwala ang inyong mga sarili sa kanyang harapan. Nakikita ba ninyong ganoon, aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong mga pagkatao, na sa inyong mga sarili, tunay nga kayong tatawaging karapat-dapat, tunay nga kayong tatawaging tapat, sapagkat nalalaman ninyo kung gaano ang pagkakatiwala ng dakilang Panginoon na inilahad sa bawat isa. Nakikita nga ninyo kayo'y tunay na maglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, lahat at ang bawat isa ay mag-aral. Nagbibigay katwiran sa bawat isa sa inyo kung gaano nga kayo pinaghandaan ng dakilang Panginoon. Narito ba kayong ibinibigay sa inyong mga sarili ang katapat na bahagi na ibinigay ng dakilang Panginoon? Sapagkat kailanman ay hindi nagkulang ang kaitaasan, kailanman ay hindi nagkulang ang dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo upang mapunan ang inyong mga pag-aaral, upang sa inyong mga pagparito kayo'y tatawaging kanyang maamong mga anak. Ito ba ang inyong ninanais? Dito nyo ba nakikita ang inyong mga kalagayan sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay ngang pinag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon? Kayo nga bagay nag-aaral? Sapagkat ang isang mabuting mag-aral, ninanais ng kanyang puso na makatugon sa kautos at sa mga gawa ng dakilang Panginoon. Ninanais ng bawat isa sa inyo na ang inyong mga espiritu ay makakita ng kanyang bahagi, ng kanyang salita na sa pamamagitan ng aking mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo magkukulang pa, bagkus kayo ay tapat at buong ipinagkakalob ng bawat isa sa inyo ang karampatang panahon na sa inyo ipinagkaloob ng dakilang Panginoon. Na kailanman ay wala na nga sasayangin pa, bagkus sa bawat isa sa inyo ay tunay nyo ang tutunguhin ng tuwid na daan, sapagkat ang kaitaasan ay nagtuturo. Nakikinig baga ang bawat isa sa inyo? Ang kaitaasan ay naghahanda. Pinaghahandaan ba ng bawat isa sa inyo ang karunungang ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon sapagkat ito'y banal, sapagkat ito'y mabuti, sapagkat ito'y tunay na inyong ipinagkakita na ang katapatan ng bawat isa sa inyo ay tunay nga rin yung mabuting ipinagkakaloob ang inyong mga puso, na walang sino man sa bawat isa sa inyo na makakita ng bawat kamalian, bagkat walang sino man sa bawat isa sa inyo ang makakita ng karupukan ng inyong mga lamangian. Aking mga iniibig na mga kapatid, ni huwag nga ninyong idahilan sa harapan ng dakilang Panginoon, kayo'y tao lamang. Kayo'y patuloy na nag-aaral. Kayo'y binigyan ng kabuuan ng kaitaasan. Kayo'y binigyan ng pagkakataon at buhay na ito ng buo. Kayo'y nga ninyong makita sa inyong mga sarili na ang bawat isa'y handang maghandog, handang magbigay ng mayroong katapatan, at sino man sa bawat isa sa inyong kumakatok, kayo'y tunay na pagbubuksan ng dakilang Panginoon, sapagkat bawat isa sa inyo ay tapat. Bawat isa sa inyo ay pantay-pantay na binigyan ng pagkakataon at kalinga ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ang kanyang pag-ibig. Ito ang kanyang inilaan sa bawat isa sa inyo, na maipagtagumpay ninyo ang inyong mga sarili sa mga bagay na inyong natutunan sa lamang ito. Bagkus sa inyong mga pagkatao, ininyong ang kakitaan ang inyong mga sarili ng masigit na kasipagan, sapagkat nalalaman ninyo ang inyong mga karunungan na hindi pa nga sapat sa mga bagay na ibinibigay ng dakilang Panginoon, at ang kababaan ng inyong mga puso
natanggapin ang kanyang salita, ang kanyang mga utos, ay tunay nga ninyong mabahagi sa inyong mga pagkatao. Kilalanin nga ninyo ang inyong mga salita, aking mga iniibig na mga kapatid. Kilalanin nga ninyo ang inyong pag-ibig, na sa paglaan ng inyong mga panahon, tunay nga kayong kakitaan ng mas higit pang kabanalan, ng mas higit pang katapatan, sapagkat ang kaitaasan at ang bahagi ng dakilang Panginoon ay tunay ngang nakakakita, tunay ngang namimili, sapagkat bawat isa sa inyo'y narito, handa nga ninyong ibigay ang inyong mga sarili. Ngunit masigit nga ninyong paghandaan ang bawat pagkakataon na sa inyo'y ibinibigay na pag-aaral. Na kailanman ay hindi na nga kayo mananatiling tagapakinig, bagkus sa inyong mga sarili, kakitaan ng karunungan, ng bahagi ng para sa Panginoon na ang inyong nanaisin sa inyong mga pagkatao ay hindi na nga kasinungalingan pa ng mga bagay sa sanglibutan, na panandali ang mawawala, bagkus sa inyong mga pagkatao, tunay nga kayong hahandugan ng kaitaasan, ng mainam, ng mabuti, sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay ngang binigyan ng buhay upang magamit sa tama, upang ang bawat isa ay makatuklas ng bahagi na nagmumula sa dakilang Panginoon. Ito nga ang inyong ituring na karunungan sa inyong mga sarili. Ito nga ang inyong panghawakan, aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong mga buhay. Na ang inyong mga sarili tunay nga kayong hahandugan at bibigyan ng pagkakataong mabuksan ng bawat isa sa inyo ay magkaroon ng isang katapatan na ang inyong mga pagparito ay hindi na nga tatawagin pang walang kabuluhan, bagkus sa inyong mga sarili. Bawat isa sa inyo'y naninindigan, bawat isa sa inyo'y patuloy na magiging isang mag-aral, na magiging isang bahagi ng kanyang salita. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay aral at nagkakatiwala sa bawat isa sa inyo, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanpaman. Mga inibig ko mga kapatid, bawat isa ay tunay nga na naghahanap ayon sa kanyang buhay, na kung paano ang kaluwagan ay tunay nga na ito ay kanyang pinipilit sa kanyang buhay na mabuhay ng maayos. Ngunit, mayroong isang pag-aaral na simula pa ng una na ito, na sa bawat isa ay binigay na. Na kung paano ang pag-aaral, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapayapaan. Nang upang nang sa ganon, na ang bawat isa ay maging mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano nga ba ang natutunan ng bawat mag-aaral sa mga aral na ibinigay ng kaitaasan? Ang mga aral ba na kanyang pinahalagahan ay tunay nga ba na ito ay mula sa dakilang Panginoon o ang pag-aaral ayon sa kanyang sarili? Mga inibig kong mga kapatid, bawat isa ay tunay nga na inaaralan ng mga banal na espiritu upang ang bawat isa
ay matuto na magbungkal. Nang sa ganon, ang bawat isa ay maging matabang lupa, aasahan pagdating ng panahon. Sapagkat ang binhi ng dakilang Panginoon ay mahalaga sa bawat isa. Ang inyong mga pagkatao na kinakailangan maging malinis sa harapan ng dakilang Panginoon. Bawat mag-aaral, kinakailangan matuto na ngayon sa mabuti na utos. Na ang mabuti na yan ay hindi lamang nauwi ayon sa laman, kung hindi ang mabuti na yan na pagsunod sa utos ay tunay nga kaakibat. Ang tunay na layunin ayon sa Espiritu. Sapagkat dito mabubuhay ang bawat isa, magpapatuloy sa kanyang pag-aaral. Na ito magbibigay sa kanya ng lakas patungo sa inaharap. Sapagkat bawat isa ay mananampalataya. Mananampalataya ng dakilang Panginoon na mayroon lakas ng kapangyarihan nagmumula sa kaitaasan ng upang sa ganon. Ito ay gumawa ng may katuparan para sa Panginoon. At hindi ang mga bagay na inyong iniipon na pagdating ng panahon na ito ay pagsasaluhan ng anumang bagay na nanirahan sa ibabaw ng lupa. Ngunit, ang sa inyo inaaral, mga inibig kong mga kapatid, na kung ito ay tumubo ng maayos, tunay nga, magiging kapag-pakinabang sa bawat kaluluwa. Hindi lamang ikaw may kinabang ng mabuti sa biyaya ng dakilang Panginoon. Kung hindi ito, na sino man dumaan ayon sa iyong pinunla, tunay na magiging kapag-pakinabang sa bawat kadiliman na darating. Sapagkat ang liwanag ng dakilang Panginoon ay nandoon sa iyo na pinagkatiwala ng kaitaasan. O mga iniibig kong mga kapatid, maging matalino kayo sa pag-aaral ninyo. Sapagkat tunay nga, marami ng manampalataya ng mga natisod. Marami na rin nagsibangon at marami na rin nagpatuloy sa kanilang kahibangan. Ngunit kayo, mga iniibig kong mga kapatid, ay laging naghihintay ng awat tabag ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa inyong pag-aaral, tunay nga, kinakitaan kayo ng pagsisikap. Kinakitaan kayo ng pagbabago ng inyong buhay. Na ito ay pinipilit ninyo na kayo maging mabuting manampalataya. Na hindi na pahihikayat sa kapaligiran. Sapagkat tunay nga, maraming manampalataya na nahikayat ayon sa laman. Sapagkat ito ang aral na binibigay sa kanila, kaya nga sila ay nagkakaisa at humahatol ayon sa tama na ibinibigay ng kaitaasan. Ngunit kayo, mga iniibig kong mga kapatid, na mag-aaral ayon sa Espiritu, tunay nga, ang lahat ay isang pag-aaral na mabuti, nang sa ganon, ang bawat kalinisan ng puso ay ito ay mata mo ng bawat isa. Mga iniibig kong mga kapatid, marami ang mag-aaral na nakakalimot at marami rin ang mag-aaral na tunay nga na nagtitiis. At sa kanyang pagtitiis ay pinaparawig pa niya ang kanyang kaalaman. Sapagkat sa pamamagitan nun, siya ay lalo nagkakaroon ng lalim na kaalaman na hindi lamang tunay na aral, kung hindi ang aral na yan ay nagiging ganap sa kanyang buhay. Na ito ay kanyang pinamahagi sa maraming kaluluwa. Na ang kanyang madaanan, tunay nga, nababahagian niya na mula sa biyaya ng dakilang Panginoon. Ganyan ang inaasahan sa bawat isa. Sapagkat kayo na rin nakakaalam
madilim ang sanlibutan. Na ito ay kung bakit. Ngunit, ang mga aral na sa inyo binibigay ay mula sa kaliwanagan. Huwag niyong isipin na kayo'y marupok. Sapagkat ang isang espiritu ay matibay, ay mula sa dakilang Panginoon. Ang lupa ay magbabalik sa kanyang pinanggalingan. Ngunit ano ang kadahilanan ng pag-aaral na yan? Na inyong ginagampanan. Mga iniibig kong mga kapatid, ang pagsulong ayon sa Espiritu. Ang makaganap ng mga tungkulin na ayon sa kabanalan na ibinigay ng dakilang Ama sa bawat isa. Hanggang sa kayo'y kumilala ng isang layunin na ang pag-ibig ay dakila. Na ito ang pinamahagi sa bawat isa. Nasa hanggang ngayon, pinipilit abutin ng marami nang upang nang sa ganon na ang bawat isa ay makalakad ng mayroong kapayapaan saan man siya gawi ng kanyang panyapa. Sapagkat ang Panginoon, tunay nga, ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak kung hindi bagkos. Ito ay kanyang kinakalinga. Laging busog. At hindi nauuhaw sa anumang bagay na kanyang nakikita. Na ito ay naging lalong mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya nga, bilang isang tao, kayo na mag-aaral, palutangin ninyo ang isang tunay na tao ang mula sa kaitaasan na hininga ng Diyos nang sa ganon. Kayo na ang inyong mga gawi ay maging isang banal. Na ang inyong mga salita ay higit pa sa isang ginto kung hindi ang kaliwanagan ng dakilang Panginoon na ito ang magbigay sa kapaligiran bilang isang kasangkapan na ginagampanan ng bawat isa. O mga iniibig ko mga kapatid, huwag kayo manlumo sa anuman na yaman ng sanlibutan, na kahit ito ay hindi nyo makamit, ngunit ang yaman na mula sa kaitaasan, na kung ito ay pagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon, ito na hindi mawawala kung hindi bagkos. Sa inyong pagkapatuloy, ito ay lalo magiging sagana. At ito ang inyong pamamahagi sa mga gutom. Nang sa ganon, sila rin ay hindi na muling magutom, kundi bagkos, maging isa na rin mag-aaral ng dakilang Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, pagsikapan ninyo na kayo ay maging isang tunay ng anak ng kaliwanagan, na ito ay ang bahagi ng dakilang Ama, na kung paano ang patotoo sa isang dakilang anak na nagtagumpay, tinanggap ang kulatian, gayon din ang asahan sa bawat isa ng upang nang sa ganon. Lalong dakilain ang pinakadakila ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbigay ng buhay ayon sa pag-ibig. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na gumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.